my beloved Boss Mike, Severa. Siyempre, dahil nga dito sa mga akusasyon sa mga Duterte, nakabaliktaran sa sinasabi na wala daw drug addict sa Davao, mga kababayan. Eto na naman, may bagong balita na naman tayo. Ano yung Boss Mike? Eto. Isa ng 5 opisyal ng Davao City Police ang surprise drug test na isinagawa sa kanilang tanggapan. Naka po! Duterte family, oh. Yung mga pulis nyo tumatakas. Saan? Nagsorpresa. Oh, ang kinaukulan para sa drug test. O bakit nagtakbuhan? Naku po, paano yan? Kung yung mga pulis nyo mismo ay involved o gumagamit ng droga, tapos sasabihin nyo walang droga sa Davao, samantalang napakaraming na nahuli dyan, di ba? Marami nang nasabat. O, paano yan? So, may droga sa Davao. O, Digong, may droga sa Davao. Ha? May droga sa Davao. Ayon sa kanilang hepe, biglang umalis ang 5 at hindi na nagpakita pa mula kahapon. Binigyan sila ng hanggang ngayong araw para sumalang sa pagsusuri. Sasampahan sila ng reklamo kung hindi ito gagawin. Ikinasa ang drug test kasunod ng mga sumbong na natatanggap ng PIDEA na may mga pulis na gumagamit ng iligal na droga. Grabe, no, mga kababayan, ano? Pati mga pulis nila sa Davao gumagamit daw ng droga. Ulitin ko lang. Sa Davao City, yung kanilang daw mga opisyal, mga kapulisan, gumagamit daw ng droga. Baste. Anong ginagawa nyo dyan? Tatanga-tanga. Diba, mga kababayan? Saka po, ewan ko na lang. Ang tama ang sinabi ni PBBM na kaya niya tinanggal sa Malacanang itong si Attorney Vic Rodriguez ay dahil mahina ang kukote. Naka, mahina daw kukote mo, Vic Rodriguez, oh. Sabi ba yun ni Pangulo? Ang sakit naman nun, kaya ka tinanggal dahil bobo? Ano ba ibig sabihin sa ibang salita ng mahina kukote? Di ba bobo? Nang. Ha? Maang. Unatagarod, di ayam me. Maang nang. Ha? Yan ako. Napakahina daw ng kukote mo, Vic Rodriguez. Kaya pala nilampaso ka ni Luke Mijares. Luke Mijares. Ha? Di ba ni Luke na espiritu? Oh, di ba? Mga kababayan, kamukha rin kasi, no? Ni Luke espiritu si Luke Mijares. Oh, sabi, oh. Ikaw, Vic Rodriguez, dati pinangangalandakan mo yung resulta ng drug test. Bakit ngayon, tumampi ka lang sa mga Duterte, panawagan mo, drug test? Saan ka naman nakakita ng ganon, Vic Rodriguez? Diba? Oh, yun na nga. Oh, dali lang, may tumatawag. Wait lang. Oh, wait lang. Hello, wait lang, ha? Oh. Tama-tama, kitang-kita yan. Ngayon pa na yung ingay niya. Buti kagabi sa senatorial debate ng GMA, sinupalpal siya ni Attorney Luke Espiritu. Yun na nga, talagang sinupalpal ng husto. At naging mukhang ewan. Di ba? Sabi ni, Vic Rodriguez. Kaslamuong, tuloy. Kasi nga naman, napaka-ipokrito niya ngayon na tumatawag siya na magpa-hair follicle test daw itong si PBBM. Oh. Samantalang nung kandidato itong si PBBM, siya yung nangunguna sa pagsisiwalat, sa pag-distribute ng kopya ng drug test ni PBBM. At sinasabi niya sa lahat na negative si PBBM. Tapos ngayon, meron pa siyang mga issue na tungkol sa public office, isa public trust. Alam mo, itong si PBBM, kumandidato ng 2022. Kandidato pa lang ito. Sinasabi na ng marami sa pangunguna ni Digong na ito ay drug addict. Oo nga. Drug addict daw.
Oo. Pero after ng election, binoto siya ng 31 million tao. Oo nga. If you're talking about trust, Oo. pinagkatiwalaan siya ng 31 Million. million na botante. Abotante. Kung totoo man o hindi na siya ay drug addict, binigyan siya ng pagtitiwala. Correct. Granted, Laban natin! Laban! pagbibigyan namin kayo na si PBBM ay drug addict. Yung ginawa ba ng mga tao na yan, na ibinoto siya, hindi ba public trust yan? Correct. Tapos, kung titingnan nating mabuti, kayo lang naman, grupo ni Duterte at ng mga DDS, ang panayang sabi na si PBBM ay bangag o isang drug addict. Correct. Kung totoo yan, sa tingin nyo ba yung genuine o yung totoong opposition na sila Senator Risa Ontiveros, sila Senator Laila de Lima, Oo nga. sila Senator Frank Trilon, si Oo nga. Senator Trillanes, Oo nga. kung totoo na drug addict yan, hindi ba nila yan ipapangalandakan? Napansin nyo ba? Napansin nyo ba? Na yung mga DDS lang nagpapakalat niyan? At yung mga dilawan-piglawan, hindi naman? Bakit ganon? Buti pa tong ating ko. Napansin yon. Bakit yung mga DDS? Hindi mapunayon. Napansin nyo ba? Tama nga naman. Bakit sila Trillanes, De Lima, Risa, Bamakino, Kiko Pangilinan at marami pang iba? Hindi naman tinatawag na bangag si Pangulo. Yan ang kaibahan ng tunay na kritiko. Alam kung ano yung limitasyon. Sabi nga kapag hindi nyo alam yung limitasyon ninyo, mga nuknukang kayo ng mga gunggong. Ganun lang yon. Di ba mga kabayan? Oo. Tuloy. Sa buong Pilipinas, yung grupo nyo lang naman ang nagsasabi na bangag si PBBM. Correct. The rest of the population, walang sinasabi. Kayo lang naman ang may problema sa pagkakaroon ng bangag na Pangulo. Kayo lang naman din ang naniniwala sa mga kasinungalingan na ikinakalat nyo. Oo nga, sila lang naniniwala sa sarili nila. Siyempre sila nagkakalat, sila maniniwala. Di ba parang tanga lang? Oo, kinalat mo, kailangan paniwalaan mo. Ikaw nagkalat, baka mamaya, ikaw pa mismo hindi maniwala. Minsan ganun na nga nangyayari. Ganun na nga nangyayari, ateng. Tuloy. Kung may problema kayo kay PBBM dahil sinasabi nyo na siya ay drug addict, solusyon ba na pabagsakin nyo siya para ipalit nyo si Sara Duterte? Correct. Tinatanggap nga siya ng mga Pilipino kahit sino pa siya, drug addict o hindi Oo. Pinagkakatiwalaan nga siya. Correct. Tsaka tingnan nyo yung mga survey. Tama. Sa kabila ng paulit-ulit na mga AI manufactured video nyo sa Oo, nako mga kababayan, AI manufactured video. Isa na dyan yung pinalabas nilang video sa Canada, no? Nagpalabas sila ng faking video dahil wala na silang maipakita. Dahil hinahanap na ng mga tao. Malapit na silang mapahiya kaya kahit AI video pinalabas ng mga yan, makapanira lang. Ganon sila kawalang ya, mga kababayan. Pasagot nyo muna yan sa mga DDS na yan. Bakit kayo nagpalabas ng pekeng video? At malamang itanong sa inyo yan bukas sa Kongreso. Nako! Iyan ay isa sa itatanong sa inyo. Bakit kayo nagpalabas ng video? Sino ang promotor? Baka naman, hulaan ko, ituturo nyo si Roque, no? Si Roque, si Maharlika. Dalawa lang naman yan baka naman idamay nyo na si Glenn Chong. Idamay nyo na rin si Vic Rodriguez. Damay-damay na lahat yan sa tanungan. Tatanungin kayo sino nagpalabas ng peking video. Sino tuturo nyo? Alam nga naman si Digong. Diba? Siyempre po, protektahan nyo yun. Alam nga naman si Sara. Siyempre po, protektahan nyo rin yun. Di bali nyo nang ipakulong si Vic Rodriguez.
si Glenn Chong, si Roque, si Maharlika, wag lang si Sara at saka si Digong. Tama ako, di ba? Ganun lang yan eh. Anak ng pa. Talay. Sa dami ng mga DDS na nagsasabi na bangag si PBBM, tingnan nyo yung trust and approval rating. Oh. Sino yung sumasadsad? Sino yung hindi pinagkakatiwalaan? Si Sara! Si Sara, hindi nila pinagkakatiwalaan. From 90% ang trust rating nga ngayon, mga kababayan, baka 20 na lang. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi bumababa, bagkos tumataas pa yan. Ganun ang kaibahan. Si Pangulong Bongbong Marcos, nakikita talagang siya'y gumagawa ng tama para sa ating mga kababayan. Si Sara, naku, gumagawa ng kababalaghan, hindi maipaliwanag yung mga kaperahan. Simple lang. Paano naman pagtitiwalaan pa si Sara? Kaya kung yung mga grupo nilibayan na umaasa na mananalo si Sara dahil ayaw kay Tulfo, nako, kalimutan nyo na yan. Hindi mananalo si Sara. Itaga nyo pa sa ulo ni Bato. Diba? Malabo. Sino yung kinamumuhian? Sino yung gustong ma-impeach ng silent majority? Correct. Nasa grupo nyo. Nasa grupo nyo! Impeach Sara now! Sabi nga sa rally, ang daming sumisigaw niyan, kabataan, oo, mga gwapo, magaganda. Karamihan. Karamihan. Totoo yan, ha? Tuloy. Kayo lang ang may problema. Kayo lang ang nagsasabi. Oo nga, kayo lang talaga nagsasabi. Nag-aantay na nga lang kami magsawa kayo. Pero bakit ngayon parang hindi kayo nagsasawa, ano? Hirap na hirap na ba? Hirap na hirap nang maiangat si Sara. Ayan tinutulungan na kayo ng grupo ni Libayan, ha? Diba? Tinutulungan na ng grupo ni Libayan, hindi pa rin mapaangat, ha? Sabagay, hindi na nga naman nila napabagsak si Tulfo. Maiangat pa kaya si Sara? Wala! Mahina! Tuloy! Lang ang nagsisigaw na itong si PBBM ay bangag. Correct. Kasi, alam niyong sabihin yan, dahil yung amo nyo na addict sa fentanyl mismo, Totoo yan, adik sa fentanyl, aminado. Aminado naman talaga dahil ayaw nga magpa-drug test nito. Oo. Di ba sabi ni Roque? Nasa kanya yung kung gusto niya, pero hindi pwede pilitin kung ayaw niya. Sino ba naman kayo na na mag-uutos sa Pangulo para magpa-drug test ito? Sabi yung mismo ni Roque. Pero ngayon mga kababayan, yung mga tanga ginagamit nila kay Pangulo. Tapos pag binalik mo yung ginawa, dahil nga nananawagan ng grupo ni Trillanes noon, magpa-drug test sana yung pamilya mo. Digong, anong sinabi ni Roque? Ay naku, halal ng bayan si Pangulo. Nasa kanya yung kung gusto niya, kung hindi nyo kailangan pilitin. Sino kayo? O ngayon, babalik namin sa inyo. Sino kayo? Para pilitin nyo si Pangulo. Kung yung pinagkait nyo ay hinihingi nyo, anong karapatan yung hingin yung bagay na pinagkait nyo, aber? Di ba mga kababayan? Ano ang karapatan ninyo sa nahingin ang pinagkait nyo? Isang bagay na pinagkait nyo para hingin nyo. Kininayo. Di ba mga kababayan, ito na. at yung mga anak niya na protector at mga drug lords mismo, mga smugglers ng mga drugs. Sabi ko sa inyo, smuggler, drug lord, naku, lahat na! Nasa kanila. Mga kababayan? Ay, naku, ating, buti na lang nandiyan ka. Nasusuportahan mo yung mga sinasabi ko minsan, ha? Parehas tayo ng opinion pananaw. Minsan tandem tayo, ha? Diba? Oo. Diba? Ganito dapat yung mga pananaw. Diba?
Hindi yung mga pananaw ng mga grupo ni Libayan. Puta, mga kunyari pa. Nagtatago pa. Pero mga DDS pala. Talay. Alam niyo yung bagay na yan. Naiintindihan ninyo yan. Di ba? Totoo! Kung napiringan ng mga piso, yung mga mata nila, syempre hindi makakakita. Benjamin Basher ka. Sila Ice Break. Loko ka rin no? Oo, Ace Venezuela, late ka na. Teresita Price, late ka na rin. Maki Kwan, late ka na. Iris Joy, late ka na. Beauty, late ka na. Neil Darceo, late ka na. Miss Pinky, late ka na. Janet So, late ka na rin. Ang dami niyong late. Sa lahat ng mga late, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Di ba? Jenny Piccolo, Ikaw rin. Nonette Aquino, late ka na. So, mga kababayan, Miss Agnes, Gracious Grace, Abon ako, oo. Sa inyo pong lahat na nakisama ngayong araw, mga kababayan, Annabel Ye, late ka rin, Jojo Chavez, late din yan. Lahat po kayo late. Mag-like naman kayo, no? Para may ambag kayo. Muli, mga kababayan, magkita-kita tayo sa susunod nating live. Siyempre, kailangan po na ang inyong lingkod ay maghanap buhay. Nang sa ganoon naman, hindi mapabayaan yung pangunahing mga pinagkukunan. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, ang inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta. Nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. At magandang umaga na rin. Sa mandako ng mundo, narong kayo. Opo, magandang hapon na rin. At magandang gabi. Ano po? At syempre, yung lagi kong sinasabi, magandang buhay na rin para sa inyong lahat. At ang kapayapaan ay sumainyo. Magandang umaga po. At magandang hapon at magandang gabi. Our beloved Boss Mike,